Malaking factor ang pag-i-struggle ni Luka Doncic sa kanilang laban kontra Golden State Warriors sa kanilang pagkatalo. Nagkaroon lamang siya ng 19 na puntos, 8 rebounds and 7 assists. Kung tutuusin, hindi na masama ang numerong iyan, pero given na siya'y si Luka, maliit lamang yan. At idagdag pa ang kanyang pag-off night sa 3-point line, 0 out of 6, wala nga siyang naipasok. Sa ating huling balita, atin nga hong ipinaalam na itong si Luka ay hindi komportable sa kanyang injury sa kanyang siko na siyang nakuha niya sa kanilang nakaraang laban. At maski pa man siya'y nahihirapan, ginawa pa rin siyang available sa kanilang laban kontra Golden State Warriors. Pinipilit ba siya ng management ng Lakers para sa labang ito? Kung saan sa ngayon ay tila tumutugma naman ang lahat sapagkat siya'y nahihirapan sa labang ito. Maliban dyan ay hindi rin naman maitatanggi na naging maganda at mahigpit ang naging depensa ng Golden State Warriors sa kanya at kanilang sinigurado na hindi talaga siya makakascore ng malaki sa kanilang laban. Sa ibang mga balita naman, mayroong rekomendasyon si Coach Joe Mazzulla sa NBA na nanalo nga ho ng Coach of the Month Award na dapat hindi sana ganon. Dapat ang ilagay daw na pangalan ay Staff of the Month or Team of the Month. Ang kanyang katwiran dito ay hindi lang naman daw siya yung tumulong para manalo. Oo, siya ang head coach pero sa likod ay marami din namang nagbibigay ng tulong sa kanya. Ano ang komento ninyo patungkol dyan mga idol? Kamakailan lang sinabi rin mismo ni Coach Joe Mazzulla na sana'y tanggalin na lamang daw ang halftime. Wala rin naman itong saysay para sa kanila. At ngayon naman ay nais niyang baguhin ang pangalan ng Coach of the Month. May laban pa rin ang Lakers at ang Golden State Warriors. Ang Golden State, pantay lang ang kanilang odds sa Nuggets. Samantalang yamado big time naman ang Lakers laban sa Pelicans. Maliban sa kanila, marami pa dyan. Pumili ka lang. Ang link ay nasa comment section. Huwag kalimutan yung promo code sa mga first timer dyan. Malaking bonus ang naghihintay sa inyo. Dapat daw na mag-sorry na kay Brandon Podziemski. Nung trade deadline, matunog ang pangalan ni Podziemski sa mga trade rumors at marami din naman ang nagsosuhestyon na siya'y i-trade na lamang sapagkat hindi na maganda yung kanyang inilalaro at mayroong mga pagkakataon na minsan siya yung nagpapatalo sa kanilang laban. Pero ngayon mga idol, pagkatapos ng trade deadline ay gumanda ang kanyang performance at kitang-kita naman yan sa kanilang laban ngayon kontra Lakers kung saan siya nag-step up big time. Pangalawa kay Stephen Curry, siya'y pumuntos lang naman ng 28 points, 8 rebounds, 6 assists at nakapasok pa ng 8 3-pointer. Kabilang dyan yung mga big time 3-pointer niya na siyang nagpanalo rin sa kanila. Nawala man si Jordan Poole mga idol, safe to say ay meron silang Podziemski na sa ngayon ay kanilang maasahan kahit sa mga crucial na mga laban.